Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so eto na, partially done na yung ating vlog room at home office. Hindi nyo nakikita makalat sa paligid. Anyway, so yan, unti-unti na rin ayos because we're busy. Ngayon, meron tayong mimit sa Biniri Orani. Then mamaya, 11 AM yun na, 10 o'clock na. And mamaya naman, 5 PM na sa Robinsons, Pampanga tayo. Meron tayong co-coach. From ano pa po sila, Laguna. So, na-excite ako na may bago naman tayo makakausap. At may bago tayo mabibigyan ng mga advices sa buhay para mas maging successful, mas maging maayos ang buhay natin. Alright? Anyway, so, how to get closer to your dreams. Yan. Just a little bit closer. Okay? Unti-unti naman yung process na yan eh. So, hindi naman pagising mo, ito na yung dreams mo, di ba? Nag-meet na kayo. Ito ikaw, ito yung dreams mo, ito ikaw. So, agad mag-meet kayo. Just getting closer to that. Alright? So, there are 3 things on how to get closer to your dreams. Alright? These 3 things, yan din yung ginamit ko. Now, ngayon ko lang na-realize kanina while I was arranging my books. Ang dami, nandun pa sa labas. Hindi ko lang paano ko ayusin. Nakita ko yung mga books na I bought 5 years ago. And even 10 years ago. Yan, parang naligiyak pa ako, no? Yung mga... Kasi there were times na... there were times na... instead of buying clothes, instead of buying things ng, mas pinipili kong bumili ng books. Okay? So, nag-reflect ako, then nakita ko rin yung mga old notebooks ko. Sabi ko, parang ito yung mga dahilan eh. Sila yun eh. Sila yung dahilan, bakit slowly I'm getting closer to my dreams. Okay? So, hindi lang, nabigla lang tayo na nakita natin, oy, may YouTube na si Doc G, di ba? May vlogger na siya, well, coach na siya, speaker. Pero, if you're going to look back, yung process na pinagdaanan ko, it involves 3 things. Okay? So, I just want to share this to you na baka pwede makatulong din sa atin, sa inyo on how to get closer to your dreams. Remember, hindi pa laging huli ang lahat. Okay? Doc D, I'm too far. Sobrang far. It doesn't matter. Ang importante, weekly, monthly, yearly, you're getting closer to your dreams. And alam nyo, I appreciate doon sa mga tao na, yung mga tao na sinasabi nila, malayo pa ako sa dreams ko. At least you recognize. At least you recognize. And because you recognize it, that means you evaluate yourself. Because there are a lot of people that are not successful, that are very far from their dreams, and they didn't know that. They don't know that they are poor. And they don't know that they are struggling. They don't know that they are broke. Okay? Because they don't realize that and they don't reflect. They don't do things na dapat nilang gawin. Okay? Alright, so this morning, get your notebook and ballpen. So simulan na natin how to get closer to your dreams. These are the 3 things I did even 20 years ago, 15 years ago. So ngayon lang siguro, kasi pinagdaanan ko siya kaya eto ako ngayon. Though I know there are a lot of process na pinagdaanan ko rin these past 2 years, opportunities that I created, breaks, nandiyan sa paligid natin, the trends and everything. Pero I don't discount the fact that meron din ako mga ginawa previously in my life that made me closer to my dreams. Alright? So these are the 3 things. Okay? Number 1, ito unknown to everyone. Siguro ba magulat kayo. I do annual reflections. Okay? There were times, siguro mga 3 times, pagka New Year, nagpupunta ako sa Cali Beach. So, kung alam po yung Cali Beach sa Olongapo City. So, sa lahat ng taga Olongapo. Pero ngayon, wala na yung beach. So, wala na. But I remember, pag New Year, kahit wala I was, parang student pa lang ako noon or kag-graduate ko, kahit na wala tayo masyadong budget noon. But I made sure, I go there, okay, nagpupunta tayo doon to write something, yung goals natin. Tingnan ko, so what happened last year, kahit alam ko walang nangyari. Kahit alam ko wala naman significant na nangyari sa buhay ko, wala eh, ano lang, lumilipas lang. Ayun yung sinasabi ko, years of my life that I just let life happen. So,
nangyari lang basta ang buhay, di ba? Kasi kahit na wala kang ginagawa, mangyayari ang buhay eh. Ganun lang, okay? So, wala akong ginagawa din, pero nagre-reflect ako. Then, alam ko walang nangyari, nagpaplano na naman ako. Then the following year, wala uling nangyari, pero nagsusulat ako. Then, nagpaplano na naman ako. So, I reflect. Okay, so I do evaluations. It's annual, kahit na monthly, nag-isip tayo. So, what's important about that is, you're being aware where you are. Okay? You're being aware where you are, di ba? Kung nasan ka sa punto ng buhay mo. If I'm going to ask you today, nasan ka ngayon? At least, where are you now in your life? Nasaan ka ba ngayon? Are you closer to your dreams? Or are you thinking about your future? Are you working on your career? Or are you doing your missions in life? Are you happy? This simple answer. Are you happy? Are you doing the things that you want in life? Diba? So, where are you right now? Nasaan ka ngayon? So, you need to reflect. Kahit na hindi maganda, hindi, tingin mo, Doc J, wala ko na-accomplish. But still, you have to reflect. You still need to know where are you. Sabi ko nga, yan, parang naisip ko tuloy yung past. The past that I'm reflecting on nothing. I'm writing on nothing. But susulat lang ako. Alam ko, ulitin ko ulit alam ko wala ako na-accomplish that time, mga previous years, wala lang. Diba? I'm working then, pero wala akong may pagmalaki that na-accomplish ko sa buhay. So, the important thing right now is, you just need to reflect, you just need to analyze things na nasa paligid natin. Hi Jo, ano meron sa buhay mo, ano nangyayari sa'yo, di ba? So, kailangan aware ka dyan. Nandiyan ka pa rin ba sa kasalanan, di ba? Nandiyan ka pa rin ba or you're starting all over again, ba? O ano yung status mo sa buhay? You have to write that, okay? Reflect, alright? Second, kasi, balikan natin, when you reflect kasi, you're getting closer to your dreams. Why? Kasi nakikita mo, layo mo sa pangarap mo. Ay, ito pala ang layo ng distance. Can I just get closer? Di ba nakikita mo, ito pala yung pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng kotse, pero ang layo ko, di ba? Pambayad nga lang ng bills, wala kang pambayad. Kotse ka pa, di ba? So, nare-realize mo ngayon, wow, kailangan ko palang mag-work. Kailangan ko palang magkaroon ng other source of income. Parang kagabi, I was talking to my friend natin, dati nating PA, nasa ibang bansa na siya. Sabi niya, nag-reflect daw siya, so, dapat bibili siya ng car, pero hindi mo na siya bibili ng car, magdadagdag muna siya ng source of income. Kasi she realized na kailangan may iba siyang source of income, hindi niya kukunin doon sa sweldo niya. So, something like that. Reflections make you realize na kung ano yung kulang, kung ano yung dapat mo pang gawin sa buhay. Okay? So, that's first. Second, if you want to get closer to your dreams, start reading. Start reading books. Kanina, di ba, binanggit ko, ang dami kong books dyan sa labas na binili ko pa noon, yan pa sila. So, marami pa rin tayo hindi nababasa. Pero, sa dami ng nabasa kong libro, utang na loob ko din yun. Sa mga author na nag-share ng buhay nila. Ang dami eh. Ayoko magbanggit ng mga pangalan ng author, pero nandiyan silang lahat. Zig Ziglar, di ba? Ayoko rin magbanggit. Paulo Tibig, Boss Sanchez, Chiquitan, Tony Robbins, marami tayong mga kinuhanan ng mga ideas. So, I read a lot. Because reading, yung reading kasi sinasummarize dyan yung sikreto ng success ng mga author. When you write a book, that's my first book, my book. Yung second kasi, naayos pa eh, How to Embrace Transformation. Hindi pwede kasi hindi ka mag-share dyan ng summary of success mo. Summary of your failure also. So, when you read book, nakikita mo yung mga hindi mo na dapat gawin. At yung mga dapat mong pinaghandaan. Kanina, I saw the book, The Art of War. Ang ganda. The single book na binasa ko in one sitting. For 40 minutes nabasa ko, The Art of War. After ko siyang binili, binasa ko na talaga siya. Sabi niya doon, in times of peace, prepare for war. In times of war, prepare for peace. So if buhay mo ngayon, nasa chaos or something like that, merong peace na padating, di ba? And that's a relief sa part mo na matatapos din yung pinagdadaanan mo. Kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Okay?
So, lilipas din yan, okay? Yesterday, may nag-text sa akin, sabi niya, ito yung problema ko, this is my situation, sabi ko, lilipas din yan. So, tingin niya, that's the worst. Tingin ko, ano lang yan eh. Parang ganun lang. Lilipas din lahat ng bagay. Yung pinagdadaanan mo ngayon, di ba sinasabi natin lagi, meron kasi akong pinagdadaanan sa buhay. Pero kahit anong pinagdadaanan sa buhay ngayon, Tisay, lilipas din yan, okay? So, hindi ko na tinitingnan yan na problem. At tingin ko sa mga nagpapa-quote sa akin, nagme-message sa akin that tingin nila nasa pinaka-mababang estado sila ng buhay. So, sabi ko, lilipas din yan in 1 year. You just have to do something different every day. Mababago din yung buhay mo, okay? Alright, so that's the importance of reading book, okay? Naiwasan mo na yung failure na nagawa ng maraming tao and you're now planning for your success, di ba? Parang you're writing your own book sa buhay mo, di ba? That's the beauty of reading books, right? Okay, third, na you're getting closer to your dreams. How to get closer to your dreams, okay? Na ginawa ko na, I think, hindi ko na lang na-notice, pero kanina parang naiyak ako, no? Kasi nag-ayos ako ng mga libro, mga gamit ko, nakita ko yung mga reflections. Yung memories talaga, no? Pagka nakita mo, kaya dapat, huwag ka natitingin ng photo album mo, eh. So, yung isa sa mga nakita ko, yung mga old notebooks ko, na pinagsusulatan ko ng mga quotations, ng mga, kung ano-ano, na mga gusto mong mangyari. Okay. So, that can help. Okay. You write, have one journal. Ay, sa pabot nga isa ko notebook doon. Pero kung now I term it business journal eh. Ito yung last year ko, yung malaki dyan. 2 years ago. Ito, lagi akong may notebook. Ako siguro si notebook talaga. Yung mga kasama ko sa office, pag kailangan notebook, kumukuha na lang doon eh. Kasi marami talaga tayo notebook. So, this one, napakalaga nito sa akin. Dito ko sinimulan si YouTube. Dito ko, ang tawag dito? Ayan, dito tayo nagsimula. Okay, diyan tayo nagsimula. Dami, no? Pinagtyaga ko yung sulat si YouTube. Yung daily na, tingnan nyo po, noong 2017, yan, 2018, okay? 2017, June 2018, yan. Ang kinikita ko lang sa YouTube ay $3 a day. Ang subscriber ko, 1,945. Okay? Noong January 2018, ang kinita ko lang po kay YouTube ay $5. Tingnan ko nga ngayon, January 20. Tingnan natin ha. January 23. Okay? Ang kinita natin kay YouTube 2019 ay umabot na ng $40. So, I mean, ito kasi journal, ito yung plans mo. So, meron din tayo dito, naglagay tayo dito. Ayan, wala akong salamin no? Online business, YouTube, online business, plus e-products. Ito yung mga plan natin. Small business, nagsimula tayo sa t-shirt. So, mahalaga that you have your journal, o kahit hindi business journal. Ito kasi yung term ko, business journal. Dito ko nilagay lahat ng plan natin. Ito yung recent na hawak ko. So, every day, would you believe na hindi pwedeng dito sulatan? Every day. 2 times a day actually, I visit it. Nasulat tayo ng mga bagay-bagay. And that made me closer to my dreams. Kasi nakikita ko yung, malayo pa pala ako. Nag-set ako ng target, like, sa mga seminar ko, at least 2 to 3 seminars a month. Okay, yan ang aking target. Sa YouTube naman, at least nag-set lang ako ng mga $20 a day, pero ngayon, umabot na tayo ng $68 a day. So, nakikita mo yung progress. So, if you want to get closer to your dreams, bumili ka ng notebook at ballpen. Kaysa ka, you write, may manaisip ka, isang bagay, sulat mo. Sa gabi, bago matulog, you write kung ano nangyari sa buhay mo. Sa umaga, you write, maganda that you have your journal. Okay, so doon mo nakikita kasi. Sabi nga natin, yung success, it will not happen overnight. Nangyayari ang success sa ginagawa mo, daily success activities. O daily activities na ginagawa mo. Yun ang nakaka-contribute sa success mo. Alright? So yung ina-upload kong isang video, 2 video a day, yun nakaka-contribute sa aking success. Alright? So yung mga binablog kong once a week na business, so yan ang nakaka-contribute sa aking success. Alright? So, G-Libers, if you want to get closer to your dreams, it's not yet late. Okay? You can still do it. Just do these 3 things. Try mo lang naman. So, make reflections. Okay? Kahit
twice a year or monthly if you want. Then, read books, okay? Talagang gano'n, gagastos tayo. Because, mahal ang learnings. Hindi naman murang mga lessons sa buhay, di ba? Yan nga, mura nga, 350. Yung buong buhay ng isang author, nakuha mo na, di ba? For just 350 pesos. Hindi mo na kailangan ng isang lifetime just to learn one thing, right? And remember, sometimes it takes one book to change your life, right? And journal. Nag-journal ka, so you write all your thoughts, all your plans sa yung journal. Alright? So, Delivers, ayan. So, ako naniniwala sa lahat naman nanonood ng aking YouTube channel. Hindi pa late to start all over again. By the way, yan ang next topic ko nandun sa board ko. How to start all over again in your life and get closer to your dreams. And if you want assistance, if you want coach, Doc G, I want to get closer to my dreams. Or I want to start dreaming. Wala akong pangarap eh. Pero buhay ko parang walang nababago. I can help you. So, tawagan mo ako. I can be your wealth coach. Okay? So, how to do these things, kung paano mabagong buhay mo, I can help you. Of course, si Lord ang makapagpabago sa'yo, but I can help you. I can be His instrument. Alright? So, call me 0939-525-4311. Or if you want to advertise your business, pwede mo rin ako message sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or FB account, Gigi Sunga. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!